Magandang Huwebes ng gabi. Bukas ay Biyernes na ho. Bukas ay Bukas ay first day of August. Grabing bilis ng panahon, Parang kailan lang, New Year. Pinag-uusapan natin, Agosto na. Palapit na ng palapit at talagang inaasahan na nating meron tayong 13th month pay at Christmas bonus. Samahan niyo po kami hanggang mamayang alas 10 ng gabi dito sa 105.9 True FM sa programang Dr. Love Radio Show. Ito po si Brother June Banaag. Welcome po sa ating programa. Pag-uusapan natin ang iba't ibang anggulo at aspeto ng buhay. Siyempre tayo napapakinggan sa buong Mega Manila sa 105.9 True FM, 106.7 sa Davao, 101.9 Cebu at Negros, 101.5 Cagayan de Oro, 99.9 FM Dream Radio or MOC, Tacloban City sa 107.9 Caboses Radio, at kasabayan din po tayo napapanood sa True TV Channel 19, sa Signal TV at sa satellite. Siyempre, huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating mga social media accounts, sa ating YouTube channel at maging sa Facebook. Hanapin lamang po ninyo at True Network PH. At True Network PH. Kumusta ang maghapon niyo? Naka-experience ba kayo? Kaiba ang maghapon ko ngayon, Jake. Nagising ako ng 10 o'clock in the morning. Nag-breakfast ako ng 11. Pagkatapos ng breakfast, bumalik ako sa kama. Natulog uli ako. Nagising ako ng 3 o'clock in time for merienda. Diba? Pansit palabok. And then, natulog uli ako ng 5:30. Gumising ako ng 6:30. Nag-dinner. Nag-ayos na, papunta rito. Maghapon nakahiga kasi I'm feeling something bad in my lower lumbar dito sa right side. At sabi ko, baka this has something to do with my bad kidney. Bukas, ako'y sasagasaan ko mga doktor bukas. Meron tayong mga appointments bukas. Ganon, kinakailangan talaga Ganon din nangyari sa iyo, Jake, 3 years ago. May problema ka rin sa kidney mo? Wala naman. Okay. Yung dito sa banda rito, masakit. Anyway, bukas ay meron naman tayong appointment sa cardio. Diyos ko, ano ba yan? Pag talagang tumatanda ka na, lahat na ng doktor mabubuhay sa'yo, no? Sana makakuha tayo ng doktor na hindi nagpapagawa ng bahay o hindi walang planong bumili ng bagong kotse. Di ba? Pag nagpapagawa ng bahay, masyadong tumataas ang consultation. Yung guest natin, 300 pesos lang, di ba? 350 consultation. Anyway, samahan niyo po kami hanggang mamaya. In the meantime, ihahatid natin sa inyo ang mabuting balita ng Panginoon para sa araw na ito. Alam po ba ninyo na ngayon ay kafiestahan ni Saint Ignatius of Loyola, isang pare at fundador ng kongregasyon ng mga Jesuita. Pagkain pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkain pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkain pang-spiritual. Ngayon po ay huling araw ng buwan ng Hulyo at 31 ng Hulyo. At kafiestahan po ng isang santo na pari na ang pangalan ay Saint Ignatius of Loyola, ang patron at fundador ng mga Jesuits. Alam po ba ninyo na si Saint Ignatius of Loyola ay hindi po siya dating banal.
Dati siyang sundalo na siyempre ang intensyon ay walang habas sa pumatay ng kalaban. At meron po siyang posisyon sa militar. Itong si St. Ignatius of Loyola. At isang araw, sa kanilang pakikidigma, tinamaan ng bala ng kanyon ang binti ng St. Ignatius of Loyola at nagkaroon siya ng sugat. And napadpad po siya sa Barcelona, Spanya, kung saan isang gabi ay pinili niya na magtungo sa isang bundok kung saan matatagpuan ang imahen ng Our Lady of Montserrat o yung tinatawag na La Moreneta. May pagkakataon po sa buhay natin na nakapasyal tayo ng 3 beses para madalaw natin ang orihinal na imahe ng Our Lady of Montserrat. At itong huling biyahe natin, 2024, ay sapagkat ako'y naka-wheelchair, ay binigyan ako ng priority ng mga kaparian na pumanik doon sa main altar. At inakay ako para makalapit ako doon sa Birhen ng Moreneta. Yun po yung imahin na natagpuan doon sa bundok. Isang gabi na nagliliwanag yung imahe na yan at natagpuan ng mga batang nasa forest at nakakadinig sila ng mga awit at tinig ng mga anghel. So that night, St. Ignatius of Loyola went to that place with his sword at nanalangin sa Mahal na Birhen. And all of a sudden, he decided that he surrenders his sword, yung kanyang espada, ay isinuko niya sa Mahal na Birhen at nangakong magbabagong buhay at magpapakabanal. And from then on, he was inspired by the Holy Spirit at sa kanyang pamumuhay, itinatag niya ang kongregasyon ng mga Jesuita. Kung ating matatandaan, si Pope Francis ay isang Jesuita at dito sa atin ang mga Atenista, mga taga-Ateneo ay mga Jesuita. Ang ating mga kaibigan dyan sa Davao, may Ateneo de Davao, kagaya ni na Mami Lorleen Gonzales at Amadeo Giorgio Gonzales, ay mga produkto ng mga Jesuita. At sa araw na ito ay kafiestahan ni St. Ignatius of Loyola. Ang mabuting balita ay matatagpuan sa 13 kabanata ng Ebanghelyo sang-ayon kay San Mateo, talata 47 hanggang 53. Ang kaharian ng langit ay katulad din ng isang lambat na inihagi sa dagat at nakahuli ng sari-saring isda. Nang mapuno ang lambat, hinila ito sa pampang. Naupo ang mga tao habang tinitipon nila sa sisidlan ang mabubuting isda at itinatapon naman ang mga isdang hindi mapapakinabangan. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng daigdig. Darating ang mga anghel, ihihiwalay ang masasama sa mga matuwid at iahagis ang masasama sa naglalagablab na apoy. Dooy mananangis sila at magngangalit ang kanilang mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Tanong ni Jesus. Opo, sagot nila. At sinabi rin niya sa kanila, kaya nga, ang bawat tagapagturo ng kautusan na tinuruan tungkol sa kaharian ng langit ay katulad ng isang pinuno ng sambahayan na naglalabas ng mga bagay na bago at luma mula sa kanyang taguan ng kayamanan. Si Jesus ay hindi tinanggap sa Nazaret. Umalis si Jesus mula roon matapos niyang isalaysay ang mga talinghagang ito. Kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon.
pagkaing pang-spiritual, mga salita ng Diyos na nag-iiwan ng pag-asa, kapanatagan at kapayapaan. Pagkaing pang-spiritual, hango sa bagong tipan ng banal na aklat. Pagkaing pang-spiritual. Alas 8:45 ang tumpak na oras. Ang sarap pagkwentuhan yung mga ganyang buhay ng santo, no? Na akala natin pag masyado na tayong makasalanan, wala na tayong pag-asa, hindi na tayo tatanggapin ng Diyos, impakto ng buhay natin, sa impyerno na tayo pupunta. Lahat po may pagbabago kung loloobin lamang natin na tanggapin ang hamon ng Diyos na magpakabanal. Kilalanin ang kanyang mga salita at isabuhay ang salita ng Diyos. Sa bahaging ito ng ating programa, atin pong alamin kung anong aral sa buhay na naman ang ating makukuha sa atin pong inaabangang Pest to Pest, Hirit ni Dr. Love. Ito po ay hango sa programang Face to Face Harapan na sumasa inyo mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa TV5 sa panguna ng batikang broadcast journalist na si Corina Sanchez Rojas. Kasama rin po sa programang iyan, siyempre, ang harapang tagapayo sina Attorney Lorna Capunan, Dr. Camille Garcia, at ang inyong lingkod, Brother June Banaag, ang Dr. Love ng 105.9 True FM at True TV. Kung nais po ninyong magpadala ng inyong mensahe o inyong opinion o komento sa inyong mapapanood na video ngayon, maaari po kayo magpadala ng inyong mensahe sa ating live stream o sa messenger ng Dr. Love Facebook page. Panoorin po natin ang ating bagong episode, pinamagatang Away ng Mga Palabang Nanay. Narito. Okay, so are you ready to rumble? Parang boxing. In the white corner, proud, firm mom ng 7 cute na pusa. Buhay niya itataya, may pagtanggol lang ang kanyang mga alaga. In the red corner naman, nanay siya sa 9 na anak. Mga tao sila at hindi mga pusa. Na-trigger at naging tiger dahil sinigawan ng anak na may kapansanan. At sa galit, samurai ang kanyang winagayway. Ay, nako talaga, mapananay ko po ka na lang sa away ng mga palabang nanay. Sina Bora at Kadang ay kilala bilang mga palabang nanay. Pero nang sila ay nag-away, nauwi sa suguran at samurai. Ikaw naman, Nanay Kadang, bakit mo naman sinugod naman ako ng samurai? Ikaw nasaktan mo yun, may magagawa ka pa ba? Ay, takot ako! Mighty Sword! Ikaw naman, Manang Borang, masyado ka naman. Kung makasita ka sa ate ko na nagwawala, yung nanay ko nga, araw-araw naglilinis ng dumi ng pusa mo eh. Alam mo na nga may diferensya yung tao eh, papatulan mo. Di, parang mayroon ka na ring diferensya pag pinatulan mo yun. Dapat marunong ka mag-alaga, responsible ka dapat pag nag-alaga ka ng mga hayop, kagaya ng pusa at aso. Mukhang malala na ang bangayan ng mga warrior na nanay sa face-to-face harapan. Tapang kaya nila ay lalo pa nating masasaksihan. Ayan na. Oh, dalawa na sila agad. Ay! Okay. Dalawa na agad. Okay. Teka muna, sandali lang. Oh, so ayusin natin ito. Ano ang problema? Siya po, yung anak niya po, laging pupunta sa bahay, nagwawala. Nagtatapo, nambabato ng bato sa pintuan namin. Tapos yung basura, tinatapon doon sa harapan namin. Tapos yung pinakamasakit, yung pusa ko, binato niya sa pintuan namin. Kaya puro sugat. Nako, animal cruelty. Maraming beses na po yung ginagawa, pero hindi ko na kaya eh. Ano nangyari sa pusa? May sugat po yung tenga. Ay.
Anim ang pusa mo. 7 po. Pito. Pito Okay. po sila. Lahat naman sila ay okay sa ngayon. Okay po. Yung anak niya may kapansanan. Opo. Mayroon pong Sa isip, Oo, sa isip. Okay. So itong anak niya ngayon ang nanghihimasok sa inyo. Opo. So kinumpronta mo naman si Kadang. Tagal ko pa na siyang kinakausap. Sabi Oh. kong ganyan, ang anak mo, ipagamot nyo na. Sabi ko, kung baka hindi pa yan ang gagawin niya, mas malala pa ang gagawin niyan. Hindi naman nila inintindi. Sabi, dinala na raw nila. Ganon. Sabi ko, kung ganyan. Kapag may kapansanan, hindi mo yan makakausap. Yun nga po eh. Kailangan yan ipagamot. Ang kaso lang, ma'am, pumunta pa siya sa bahay, nagdala pa siya ng samurai. Sino ang balak niyang tagain? Baka ako po. Yung kasi pumunta siya sa bahay eh. Oh, pumunta siya sa bahay eh. Oh. Oh. Okay, so pwede naman pag-usapan nga Yun naman nga po yun. eh. Pwede naman kami mag-uusap. Bakit nadaanin niya sa samurai? Oh. Okay. Teka muna, pero wala pa namang nasasaktan sa inyo. Wala pa naman po. Wala pa. Wala pa. Wala pa naman. Okay, pero hindi naman dapat ginaganon. Lalo na pagdating sa pusa, nako, galit kami dyan sa mga nang-aabuso ng hayop. Oo, ito nakikipag-away talaga, oh. Oo, nakikipag-away siya doon sa kabila. Sandali, mamaya magkakaroon kayo ng pagkakataon. So, ang ating tanong ngayon dito kay Aling Kadang, kung totoo nga ba na sumugod siya kay Aling Borang na may dalang samurai. Okay, Kadang, totoo ba yon? Opo, kasi, Ay, totoo. Bakit? kasi po, ang dami niya pong sinasabi tungkol sa anak ko, mga nabaliw daw. Mga pamilya daw po namin kasi mga baliw. Ganyan po yan siya sa lugar namin. Maliit na bagay, pinapalaki niya po. Kung ano-anong sinasabi niya, Oh. Ilan ang anak nyo? siyam po. Siyam! O, pinapapaaral mo lahat. Nag-graduate lang po ng K-12. Nag-graduate naman ng high school. K-12 po. K-12. Okay. At itong may parang konting diferensya, pang ilan siya at ilan taon na siya? Pangatlo. 32 po. 32 babae. Opo. Okay. So napatingin mo na ba siya sa doktor? Hindi po, kasi hindi man po siya sumasama pag Bata pa lang ba siya, ganyan na siya? Hindi po. Noon lang pong 2012 Oh. na matay yung kuya niya, nakita niya na kasi sinalbid yung kuya niya, nakita niya yung sitwasyon. Anong nangyari? Iniwan ba ng asawa? Hindi po. Doon lang po nag-start ng pagkalibing ng kuya niya. Parang nag-iiba-iba na yung mga kinukwento niya. Nung Lagi na inilibing siyang ang kuya niya. Lagi na po siyang tulala. Doon na Oh. po yun. Totoo? Hanggang sa... Gumaling naman siya nung pinagamot ko. Pinagamot ko sa albularyo. Pinahilot ko yung sikmura. Albularyo. Gumaling din po siya. Tapos nung itong 2024, bumalik. Tapos parang lumalak pa. Okay. So, totoo na nang aaway siya ng kapitbahay. Opo, pagka sinusumpong po, lalo pag nakakarinig ng, yung mga katulad ng mga sinasabi niya na mga baliw daw po yung pamilya namin. Tinigil po yung anak ko. Sobrang nang ginagawa ng anak mo. Hindi, sino bang nauna ng gugulo kaya ka nagbubunga nga o yung Sila ikaw po. yung nagbubunga nga? Sila po, sila. Hindi naman pala Hindi ako nag-ano eh. Sila po eh. Sila. Hindi ba pwedeng pigilan yung anak mo at patingin na natin sa Hindi. doktor? Pag sinumpong po kasi siya, pag nakakarinig siya ng hindi magandang mga salita, doon po siya nag-uumpisa, nagtitrigger po siya. Hindi magtuturoan na kayo ngayon yan kung sinong nauna. Yan nga po. Kasi bakit naman siya magsasalita ng hindi maganda kung walang ginagawa? Hindi ba? Oo, tsaka kung may diferensya siya, talagang baka sa kanya nagsisimula yan. Naghagis pa ng pusa. Kawawa naman yung pusa. Eto, sa ating mesa ng ebidensya, Ryle, ang pusa at ang bolo. Ano ba itong bolo na ito? Saan mo nakuha yan? Dala po yan galing Kalaka. Parang may kalakalawang pa, ate. Isa siyang Espada siya, ate. Oh, hindi. Talagang siya, antique. Oh, ayan. Talagang siya, pang samurai talaga siya. May handle pa, oh. Oh. So, dinala mo ito. Ano bang balak mong gawin noon? Na lang po ako, yung baga, hindi ko na yung galit ko sa kanya dahil kung ano po sinasabi sa amin. Okay. Pero, balak mo talaga managa?
Hindi naman po. Pinantakot ko lang po sa kanya para tumigil na yung bunganga niya. Kasi ano po siya eh, kismusa po siya eh. Hindi, tsaka wag kang mananakit ha, lalo yung mga pusa na walang laban. Huwag yung pagbabalakan nyo ng masama. Alam mo, ang gamutin na lang natin yung anak mo para matigil na yon. O eto naman yung mga kawawang pusa, ang cute! Ang cute, pero lahat hindi bakunado. Siya, alam mo, naniniwala ako kung maawain ka sa hayop. Mahal ko po yung medyo mga may pusa. kabutihan naman sa puso mo. Ano? Mahal ko po yung mga pusa. Parang Oo. anak ko na po sila. Ang pagkain po nila, cat food. Ilan? 7 po sila. Anong mga pangalan? Sige nga. Si Kain, si Yuri, si Rumba, si Kakay, si Coco, tapos si Buntis. Yun, si Buntis, nanganak na yun eh. May anak na. Saka si Api, yun. Ilan yung anak? 4 po, bagong panganak po. Ay. Nasa amin po. O, Kinuha ng ipakapunan natin, ha? Pakapunan natin lahat yon para hindi na dumami. Lalaki yung gastos mo. Yun nga po eh. Ay, naku. Tapos pag mawala yan, masagasaan, iiyak ka pa. Hindi naman po sila umakit sa kalsada po. Sa bahay lang po sila talaga. Ate Coring, balita ko, nandito daw yung mga pusa today. Po, nandun sa baba. Ayan na sila. O, nakakulong sila ngayon Yan po. dahil hindi pa sila nakakapon. Yan po, oh. Yung mga pusa ko po. Ayun. Yan. Mahal na Naku, mahal ko po yun. Nanay, pinicturan ko pa man din yan. Sabi ko, ipapa-adapt ko yung pala sa'yo to. Oh, sa akin po yan. yan. Oo, hello. Meron Anong pa yung pangalan? puti doon. Anong pangalan Ito nito? po si Yuri, tsaka si Aki. Yuri and Api. Yan, Hello. yan po, yan. Hello. Yan po sila. Oh, Ayun po yung so- Iyaki na pusa ko. Yan po ang Iyaki. Yan po si Kain. Hi, Kail. Hi, Kail. Yan po ang pusa namin. Hello. Yan. Mahal na mahal po namin yan. Oh. In! In! Eto po ha, mahirap nga talaga ang sitwasyon ni Kadang. Pero, sukdulan na ang perwisyo ng anak daw niya sa mga kapitbahay dahil nga may konting diferensya sa pag-iisip. Sana na, sila naman daw po ang intindihin ni Kadang. Yan ay hiling ng kakampi ni Borang. Malu, humarap ka na. Wow! Nakakatawa naman si Ate Ang Balu. ganda naman ang suot mo. Nanay Malu, pinag-prepare ka talaga. Ha? Malupet. Ha? Oo, talagang handa siya. Okay, so Malu, gaano ba kagrabe yung perwisyo nung anak? Bilang kapitbahay po kasi, nakikita ko naman pong sobrang perwisyo na yung ginagawa po ng anak niya. Andyan pong kinakalat po kasi yung mga basura. Pag nakikita po yung pusa, sisipain. Tapos nagawa niya po kunin yung isa para po ihagi sa pintuan. Nakita mo mismo? Opo, kaya po nagkaroon ng sugat yung pusa. Tapos po, pag minsan nakikita niya rin po ako na sisigawan niya ako, tatahimik na lang po kasi alam ko po na may diferensya siya. Tapos po, nung makita ko po yung nanay niya, napagsabihan ko po na kung po pwede, huwag palabasin para hindi makaperwisyo o kaya ipagamot. Siya pa po yung nagalit sa akin. Kaya nagawa ko. Siguro, syempre, hindi mahirap yung mawawalay sa'yo yung anak mo, no, Nanay Kadang? Ito po ang sabi, ha, ng mga estadistika. Isa sa bawat 5 Pilipino, dami yun, ha, may mental health condition. Hindi, kasama na ako doon. Kasama na ako doon. Kasi even anxiety is a mental condition. Kunwari, yung masyado magulo isip mo, masyado kang, ninenervyos, ang walang dahilan, may gamot yan eh. May gamot yan. Kita mo, para ako normal. Pero mamaya, baka manaksak ako, ha? Huwag niyo akong gagalitin. Katabi mo ako, ate. Wag Huwag niyo akong gagalitin. Oo. Charas. Okay. Ngayon, itong mahirap. 13 to 15 million na mga Pinoy undiagnosed kasi hindi nagpapacheck up. Hindi nila alam na yan ay pwede palang gamutin. Akala nila, ulyanin ka lang, akala lang nila para ka nababalisa. Yung pala, meron ng imbalance na pwedeng gamutin, nanay.
Talaga, ipa-check up natin yan. Pero tingnan muna natin kung anong sasabihin ng kakampi niya, ha? Okay. So, mas perwisyo raw ang pananadya ni Nanay Borang kaysa sa kanyang kapatid, ang anak na kasing tapang ng nanay, ang anak ni Kadang. Ayan, Nine, humarap ka na. Nine, relax lang, Nine. Bakit galit na galit ka? Anong Paano po kasi, tuwing nararamdaman mo? dadaan po ako, sasampay ako, bubuhusan niya po ako ng hinugas na pinggan. Paano nagsimula na ginagawa ni Aling Borang yan sa'yo? Anong ginawa mo? Bakit wala lang? Basta Wala po, nag-isa ka lang? dumaan po ako, sasampay ako, tapos sabay bubuhusan niya ng hinugas yung paa ko. Maliban doon, meron pa ba siyang ibang sinasadya na ginagawa sa'yo? Meron po, yung dumaan ako, nilagyan niya yung tayo ng pusa niya doon sa daanan, tapos natapakan ko, muntik ako madulas. Nakita mong sinadya niyang naglagay ng Opo, dumi kasi ng hayop. yung mga tayo po ng pusa niya, dinadakot niya po talaga yun. Yung time na dumaan ako, nakita niya ako, pagbalik ko, muntik po ako madulas kasi dun niya nilagay yung ano, hindi niya tinakpan, hindi niya malang dinakot. Naranasan mo rin yon na na-trauma ka sa pagkawala ng kuya pero hindi mo nakita. Hindi po. Etong kapatid na pinag-uusapan natin, siya yung nakakita. Nakita niya po kasi na nakahandusa yung kuya ko, tapos doon na po siya biglang tulala na siya. Mula noon, nagbago ang Opo. kanyang... Anong mga pagbabago? Sige, salaysay mo. Yung may time na, ate, tanggalin niyo yung mga SIM card niyo. Kasi may naghahanap sa atin, baka matrace tayo. Mga ganun siya. Paranoia, parang napaparanoid. O ano pa? Ano pang nangyayari? Sabi, naghahagis-hagis daw ng basura, bato. Anong ginagawa niya? Yung ngayon lang po siya. Pero nung dati, hindi naman po siya ganun. Bago lang po yung ano niya, nag-iba po yung ugali niya. Ngayong 2024 lang po. Pero hindi mo ba naisip na consider na baka naman natatakot lang sila sa kapatid mo kaya parang hindi kayo inaasikaso? Hindi Kasi po, syempre hindi minsan- sila sanay sa ganun eh. Pang-asar po kasi talaga sila minsan kasi tuwing lalabas yung kapatid ko, katawanan nila kahit wala namang nakakatawa. Kaya lalong natitrigger yung kapatid ko. Hindi natin masisi, no? Si Aling Borang tsaka si Aling Malu na may takot, may alala kasi nga hindi nyo maunawaan, di ba, ba't niya ginagawa yun? Pero alam nyo, ang dami pong may mga kondisyon na Pilipino gaya ng sinabi ni Ate Kuring. At kung hindi talaga diagnose, walang tutulong sa kanilang profesional, maski sila, hindi rin nila gusto yung ginagawa ng kapatid nila. So, dapat may unawaan sa gitna. Oo, ng- pero hindi mo naman din may expect na automatically may intindihan na lahat. Ako, may pinsan ako with special needs. Ano, we try our best kapag nasa labas kami na ipakalma siya. Kasi syempre, nakakaperwisyo din paminsan sa ibang mga tao. So, hindi mo Baga pwede cargo nyo. i-expect na anuhin, na intindihin ng ibang tao yun. Kumbaga, responsibilidad Yes. ni Kadang. Tsaka ng buong pamilya yung ginagawa ng kapatid mo, di ba? Okay, Dr. Love, hanggang saan ba dapat ang pag-iintindi sa kapwa? Lalo na kung merong problema sa pag-iisip. Alam mo, hindi na nabago rin yan. Hindi rin yan na iba. Sa pusa, na walang malay, walang kasalanan, di ba? Yung may problema sa pag-iisip, parang bata rin yan. Na walang malay, walang kasalanan kasi may sakit. Ate ko rin sa Galatians, sa aklat ng Galatians, pinakikita dito yung pagpapaunawa sa atin na kailangan unawain natin yung mga may karamdaman o yung kapwa natin. Ang tawag doon compassion. Pag merong understanding, may compassion. Hindi po pwedeng yung galit lang ang paghariin natin, Aling Borang. May mga dahilan. Unahin natin muna si Aling Kadang. Sa Pilipinas kasi, aminin natin, hindi pa tayo sanay na humarap at tumanggap sa mga may kapansanan sa kaisipan, no? Hindi pa tayo sanay. Ako nung araw, ganun din ang pananaw ko Until nakapagtrabaho ko sa sa Amerika, sa isang facility sa mga developmentally disabled people. Doon ko lang nalaman yung pangangailangan nila. At kay Aling Kadang, alam ko na unawaan ko, takbuhan ng mahihirap katulad natin ang mga albularyo. Pero hindi paham, hindi sanay, hindi nag-aral ang mga albularyo kung paano i-address ang problema sa kaisipan, no? So, dapat i-address yan, Aling Kadang, ng mga kinauukulan. Patingnan natin sa mga katulad ni Doktora para ma-evaluate ang pangangailangan ng iyong anak. Otherwise,
pag hindi natin i-address, lalong lalaki ang problema. No? Lalong lalaki ang problema. Kay Aling Borang, ang pag-unawa po doon sa pasyente na i-address na po ni Ate Coring kung paano natin matutulungan. Yun po ang mahalaga doon, no? Thank you, Dr. Love. Po, 17, make it 18 minutes after 9 sa pangalawang bahagi po ng ating programa. Ating tunghayan ang reaksyon ng ating mga doctor lovers, ating napanood sa ating Pest to Pest. Hirit ni Dr. Love, si Jacqueline Ginto, sabi niya, dapat po nanay, ipagamot niyong anak niyo nang hindi po nakapananakit. At wag naman kayong manugod ng samurai. Pwede kang mademanda niyan. Tsaka isa pa, hindi ka naman hapon. Bakit ka gagamit ng samurai? Alright, si Marie Santos. Hindi biro ang mag-alaga at magpalaki ng anak na special. Kailangan talaga nilang special attention. Huwag nang hayaang maulit pa nangyari bilang mga magulang. Actually, yung anak ni Chuvachenes ay hindi naman inborn eh. Nagkaroon ng problema sa pag-iisip because of trauma. Nakita niya yung kanyang kapatid na nakahandusay, na pinatay yata or something, na trauma. Magmula nung matrauma, doon nagkaroon ng reaksyon sa kanyang isipan. Kaya kinakailangan talaga ang atensyon ng doktor. Oo. Kailangan nga, sabi ni Dr. Camille, kinakailangan mabigyan ng evaluation yung pasyente para malaman kung paano i-address yung problema sa kanya. Ang trauma talaga ang naging trigger, ang factor kung bakit nagkaroon siya ng problema sa kaisipan. Hindi yan kaiba yan doon sa mga special needs, yung mga may autism, no? Mga may autism, iba yan. Maria Carmina, hindi mo rin naman masisisi si nanay kung uminit ang ulo niya paminsan-minsan. May kanya-kanya rin tayong pinagdadaanan at problema sa araw-araw at hindi natin alam kung gaano kabigat ang dinadala niya. At totoo yan, pero hindi porke meron tayong problema na dinadala sa buhay natin at mainit ang ulo natin, kinakailangang maapektuhan din yung kapitbahay natin o yung ibang tao. Hindi po gano'n ang normal na takbo ng buhay. Kung mainit ang ulo mo, pwede magkulong ka sa loob ng bahay mo, pero hindi ka po pwedeng maka-apekto sa ibang tao dahil lamang sa may pinagdadaanan ka sa buhay mo. Ang po pwedeng maapektuhan mo yung mga psychologist o psychiatrist na po pwedeng tumulong sa'yo. Pero yung mga kapitbahay mo, hindi po pwedeng maapektuhan na porke mainit ang ulo mo, tatabi na lamang sila sa isang tabi. Diba? At titigil ng buhay nila. Hindi ho ganun ang buhay natin. Alas 9:21, sabi ni Luigi Tabugok. Dapat may respect siya sa PWD at wag niyang sigawan ang anak niya. Dapat ipupulis. At sa alagang pusa niya ay itatago niya sa loob ng kanyang bahay at huwag ilalabas agad ang pusa para hindi hihimas-himasin ang kanyang anak na PWD. Tulad ko, ako Brother June, 19 years old na po ako pero hindi ko po hinihimas ang kanyang pusa at dapat bakunahan niya para di po magkaroon ng rabies ang kanyang pusa at di po ma-rabies po ang kanyang anak, better than the cat sa kanyang anak. Ano yun? Okay, anyway, totoo yan. Dapat talaga may bakuna. Anong nangyari dito? Yung may diferensya sa isipan na kapitbahay, nag-init ang ulo, dinampot ang pusa, binato ang pusa doon sa pinto. Parang gagawin mo. May diferensya nga, di ba? May diferensya Analinda Cortez. Bagong pangalan to, ha? Maraming salamat, Aling Analinda Cortez. Responsibilidad at pagkakaunawaan ng sagot po para sa kanilang magkakapitbahay. God bless po sa lahat. O yan. Kulang tayo, ha? Alright, eto muna ang mga nag-text sa atin. Maraming salamat kay Francis Anthony Gador ng Antipolo City.
Ito mga pangalan to, mga regular viewers natin to, no? Yek Lopena ng San Pedro Laguna, Riza Templadong parang kape ng San Pedro Laguna, Roberto Ignacio, magandang malamig na gabi, Kuya June. Pakibati naman po yung mga kaibigan ko sina Alec Napigkit, Gretchen Salvador, Hailey Estonina, Kate Reyes, Nini Villanueva at Sandra Uno. Marami pong salamat mula sa Pasay City, Roberto Ignacio. Susan Reyes Montinola ng San Pedro, Laguna, Angelita Banataw na hinihimas-himas ang kanyang balot. Zapateros. Engineer Mercy Santos ng Pasig City, good evening Pards. Alani Hungko ng Kuwait, Evelyn Fortunado ng Real Quezon, Garcia Vincent ng Gloucestershire, United Kingdom, Luigi Tabugok, magandang gabi Brother John, watching from Barangay Corporacion, Lupon, Davao Oriental. Pina-follow ko po ang inyong Facebook page, Brother June Banaag. Salamat po. Jacqueline Ginto, good evening. Buwabati na magandang gabi. Lori Feria Flores ng Pasay City. Jobert Dacera Tripoli ng Baybay City. Good evening po. Pabati po ako. Malapit na talaga ang Pasko. Malapit na ang Bear Months. Dr. Love. Lilian Panaligan Buen ng Paranaque. Julieta Sugita ng Macau. Chato Sakluti. Susan Moneda, Brother John, gandang gabi po from San Carlos City, Pangasinan. Ayaten ka. Mga Panggalatok, di ba? Ganyan ang I love you nila. Tagal ko nang hindi napapasyal sa Manawag. Kasi naman, pagkamahal-mahal ng gagastusin mo sa gasolina, ang taas ng diesel, ang mahal ng babayaran mo sa anong pangalan, sa toll fee, di ba? Grabe. Vivian Toquero, magandang gabi po. And Tristan Wyatt Gulay, good evening and happy listening. Batiin natin, baka magtampo, si Kumaring Zeni Dayang Hirang na nakatutok sa atin. Magandang gabi rin kay Zeni Raimundo, kay Alfred Saban, kay Myra Bulisay Lee, Elizabeth Villa Gonzalo, kay pangalan nito, Mariví Viola, doon sa aking anak, kay Mina Ferrer. Good evening and happy listening, anak. I hope you're doing fine, Nina Ferrer. At sa lahat po ng mga patuloy na nagtitiwala sa programang Dr. Love, it is now 9:25. 9:34 ang tumpak na oras sa pangalawa at huling bahagi po ng programang Dr. Love. Meron tayong isang liham kasaysayan na tutunghayan. Ito po ay mula sa isang post ng isang username na Clay Ann Clush mula sa Threads. Sasabihin mo ba ang natuklasan mong second family ng Mr. Mo na sumakabilang buhay na ito? May nabasa ako sa Facebook. Nakaka-overthink na naman. May babaeng namatay ang mister niya dahil sa aksidente sa motor. After 2 days, ibinigay sa kanya ng kaibigan ng namatay na mister ang 2 cellphone nito. Ito rin yung kaibigang nagsugod sa ospital sa naaksidente niyang asawa. Nagulat siya kung bakit 2 ang cellphone ng mister niya. Siguro, pagkatapos ng lamay and all, chinarge niya ang 2 cellphones. May mga message from a second family. Mayroong pangalawang asawang mister niya. Mayroong anak at buntis pa ang babae nito. Nagkalkal siya sa mga gamit ng pumanaw na asawa at may passbook na nakapangalan sa kanya and anak nila at mayroon ding passbook na nakapangalan sa pangalawang pamilya. Patay na ang asawa niya para sumbatan. Ang isa sa messages sa second phone ay, "Papa, kailan ka pupunta?" Hindi pa siya nakaka-get over
si legal wife sa pagkamatay ng mister niya. Tapos, hindi rin niya alam kung paano haharapin yung sa second family. Nakaka-trigger, mga lalaki. Mga lalaki talaga, manluloko. Kinarma siguro itong mister niya. Kinuha na ni kamatayan, ang galing magtago eh. Grabe, ang mga lalaki mapanglinlang. Iniisip ni legal wife kung kailangan ba niyang mag-reach out doon sa second family kasi mukhang hikahos daw ang mga ito. At saka if ever, para malaman na rin ng second family na patay na yung mister niya. Sa ngayon, torn si legal wife kung ako yon, bahala kayo dyan dahil pumapatol kayo sa may asawa. Sasabihin mo ba kung kayo? Sasabihin mo ba silang wala na? Sasabihin mo ba na wala na ang asawa mo? Bibigyan mo ba sila ng pera? Mag-share ka ba sa mga nakuha mong death benefits ng mister mo? Ito mga tanong niya. Ito po ay mula sa isang post ng username na Clay and Cruz mula sa Threads. Balikan natin ang kasaysayan na padala ni Clay and Cruz buhat po sa Threads. Gusto kong paniwalaan na ito'y mga katanungan lamang ni Clay Ann. Concerned siya. At maybe she's putting herself in a situation na kung siya yung asawa nung legit na asawang lalaki na namatay sa aksidente. Anong kanyang gagawin? Pero gusto ko lamang itama, Clay and Cloche, ang iyong statement na hindi po lahat ng lalaki ganon. May mga lalaki ring matitino at hindi po ako kasama doon dahil nagkasala din ako. Di ba? Merong mga pagkakataon kasi na may pagkukulang din yung iba, yung mga babae. May pagkukulang din kami. Minsan naman ay talagang natutokso ng isang napakagandang babae na, masyado kang flattered na malaman na in love sa iyo isang magandang babae at ayaw mong pawala ng pagkakataon. Di ba? But I'm not justifying it. Mali po yun. Balikan lang natin yung kanyang kasaysayan. Meron daw nakuhang 2 cellphone ang mister nang ito'y maaksidente at ibinigay dun sa tunay na asawa. And in the process, nalaman ng tunay na asawa na may pangalawang pamilya yung kanyang mister. At buntis pa yung babae. Now, may mga ebidensya na magpapatunay na nakuha itong original na asawa na may passbook na napangalan sa kanyang anak sa ibang lalaki at merong nakapangalan sa pangalawang pamilya. So, hindi na natin masusumbatan yung lalaki, yung asawa, yung husband kasi patay na po. Ano pang gagawin natin? Ang tanong, ano raw ang dapat gawin? Dapat bang ipaalam doon sa second wife? Second wife. Doon sa paramour. Dapat bang ipaalam sa pangalawang pamilya na pumanaw na yung lalaki? Well, kung ako ang tatanungin mo, mas maganda para sa akin na ipaalam ko doon sa hindi naman pangalawang asawa dahil hindi sila kasal. Ipaalam ko doon sa pangalawang pamilya na naaksidente yung lalaki at namatay yung lalaki, yung aking tunay na asawa ay namatay at
natagpuan ko yung kanyang cellphone at nalaman ko doon sa cellphone sapagkat patay na nga siya, may karapatan na ako na buksan yung kanyang cellphone at malaman kung ano mga nilalaman at nalaman ko na meron nga siyang second family. Pero hindi ako nandito para mang-away. Nandito ako para lamang i-notify ka na patay na yung asawa natin. Yan, di ba? At bahala ka na magpaliwanag sa mga anak mo. Di ba? Now, may katanungan pa rito na bibigyan mo ba sila ng pera? Magsishare ka ba sa mga nakuha mong death benefits ng mister mo? No? Actually, ang death benefit na makukuha ay makukuha lamang ng legitimate wife. Okay, legitimate spouse. Siya lamang ang makakukuha ng death benefit at yun ang, yun ang yung benepisyo ng mga kasal. Death benefits, mga pensions, ganyan, makukuha yan ng tunay na asawa. Ang tanong, dapat bang mag-share yung tunay na asawa doon sa kabit? No? Well, hindi natin po pwedeng desisyonan yan para sa kanya. Kung siya ay masyadong generous at maluwag naman ang kanyang buhay at nakita niya na may mga batang nangangailangan ng assistance at kaya niyang mag-share, makibahagi, there's nothing wrong with it. There's nothing wrong with it. Pero kung sila man sa buong pamilya nila, yung tunay na pamilya ay hikahos, at ang inaasahan lamang ay yung kanyang asawa, ay hindi na siya dapat mag-share pa sapagkat ang priority dito yung tunay na pamilya. Now, kung ang katanungan ay dapat bang ipaalam doon sa pangalawang pamilya na namatay na yung lalaki, ang sa akin, kung kaya niya, no? Kung kaya niya, na hindi gagawa ng gulo o anumang paghihiganti, i-notify lamang ang asawa, ay ang kerida, ang iskabetche. I-notify lamang na namatay ang lalaki sa aksidente at ganito-ganyan ang nangyari. Para magkaroon na ng closure at kapayapaan sa isa't isa. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.